Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon itong si Bato de la Rosa. Eh, di ba hindi nga po siya dumalo doon sa State of the Nation address ni PBBM dahil nga raw baka masakit ang tuhod. Ang nangyari ho ngayon, aba, parang hong masakit yata ang ano kalooban. Kasi narinig ba naman niya rito kay PBBM nung banggitin nito yung bloodless, di ba? Pero iba ho ang interpretation pala ni Bato de la Rosa. Tignan niyo, at ibinida pa yung, kanilang, bloody war on drugs. No extermination. Yeah. Para bang pinapalabas niya yung previous government, previous administration is puro extermination na ginagawa. Mhm. Kung puro extermination ni previous Nahirapan government, previous mag-analyze. administration is puro extermination na ginagawa. Mhm. Kung puro extermination ni ano Hmm. nangyari doon sa 1.6 million na nag-surrender? In-exterminate na namin yun. Talaga sa Bato de la Rosa ito. Hindi naman 'yun ang inaano, hindi naman 'yun ang ibig sabihin ng presidente natin. Ang binabanggit niya raw na bloodless, 'di ba, na bloodless, war on drugs, hindi yung katulad dun sa inyo na may mga collateral damage at ang dami. 'Di ba? Na ang ano lang tawag sa mga taong nadali, namatay nang wala namang kinalaman, eh, collateral damage. Tapos yung mga ibang mga pinagpapatay ay produkto o biktima ng quota system nila. At yun ho yung malaking problema nun, na itong isang, ang yan detachment or ano bang tawag dun, yung PCP, eh, kinakailangan maka-hit ng, sabihin natin 100 o 150. Ang gagawin nila ngayon, yung mga nasa record nila dati, kahit na ito po hindi naman tulak ng droga, ito po ay user, tataniman nila ng ebidensyang nagbebenta, 'di ba? I-ano nila ito, ang style nun dadaan nila sa buy bust operation. Na itong mga kapulisan papanggap sila na nagbebenta. Tapos ngayon yung buyer, nako, aarestuhin nila ngayon ito. Kapagka yung buyer ngayon, medyo kumo-question, pumapalag, naku, yari ka. Tumba ka talaga. At palilitawin nila ngayon na yung pulis ang buyer at ang seller itong pinatay nila na nanlaban. Ang kapansin-pansin dati, ito sana ma-recall nyo 'to, merong baril na ginamit po ng mahigit na 10 beses, isang paltik, no, isang revolver, paltik, nakalawangin, wala ng, tawag dito, puro kalawang na talaga, na palaging siya yung nakikita sa mga napapatay. So maliwanag na planted ang mga ebidensya na yon. Isipin mo na lang, napatay yung huling gumamit. Tapos yung baril, ibig sabihin, nag-teleport, lumipat dun sa susunod na biktima. Malas naman ang baril na yun. Lahat ng humipo sa kanya, nasyukti. Di ba? Oh. So yan isa sa, nako, alam ko nakaano rin sa ICC yan. Paano yan paliliwanag nila Bato de la Rosa at ni Duterte? Hmm. In-inspire kasi nila na sige, gawin natin ito, tal may sasalo sa atin sasaluhin tayo rito ng presidente. Tapos na may gumawa, nilaglag. Hindi naman. Ano nangyari sa 130,000 na arestado na nakakulong sa mga kulungan na hirap na hirap tayo magbinti ng kulungan dahil punong-puno na ng mga arestadong mga drug offenders. In-exterminate ba natin yun? Hindi naman. Tama, hindi naman 'yun ang kino-question. Tama nga 'yun, marami kayong napasuko 'di ba? Ang issue nga rito yung mga napatay ninyo. Nang tuloy ang nangyari dito, yung hindi naging bunga nito, yun pong hindi magandang epekto sa imahe ng ating bansa. Yun ang problema natin. Hmm. Na ang Pilipinas ay naging isang lugar na nakakatakot na naman, 'di ba? Nung panahon dati, panay ang akusa ninyo sa matandang Marcos na human rights violator, samantalang malaya kayo nakakapamasyal, 'di ba? Tapos ngayon,
Nung panahon nila, bida-bida sa war on drugs, 6 months, nauwi sa 6 years, saka sasabihin lang, I failed. Di ba? Naalala ko si Gloria noon eh. Gloria I'm sorry, kay Digong, I failed. Putang ina nyo. Ay, nako. Ito naman si Bato, todo namang tanggol dito sa war on drugs ni Duterte. Diba? Nagka-problema tayo. Sino ngayon ang nabubukulan? Sila. Sumama ang imahe ng bansa natin dahil sa kagagawan nila, tapos sila naman ngayon wanted sa ICC. Oh. Tapos gusto nila sundan ito ni PBBM. 'Di ba? Sabi ni Jesse Villa, paano yung napatay? Na rape ng dahil sa drugs. Yung mga napatay ng dahil sa drugs, tanungin kita, lahat ba ng biktima ng na-rape, lahat ba ay dahil sa drugs? Hindi ba pwedeng manyakekoy lang talaga? 'Di ba? At yung sagot dun sa tanong mo kung paano, dapat po yun kinakasuhan yung mga gumawa nun. At dapat po yung mga yun ay hindi pinapatawad para tuluyang makulong ng habang buhay. Yun po yung sagot doon. Okay? Kasi hindi pwedeng isagot natin yan na, uy, wag niyong anuhin ng Pilipinas yung imahe namin kasi merong mga ni-rape yung mga adik. Tanong ko sa iyo, yun bang kamag-anak mong drug addict may ni-rape? O kapitbahay mong drug addict may ni-rape? 'Di ba? So stop generalizing na hindi i-associate yung ni-rape, yung pinatay, hindi ho lahat ng addict pumapatay. Hindi po ganoon. Ang problema rito sa droga is nasisira yung utak ng mga kabataan, ng bagong henerasyon. At pagdating ng panahon na sila na yung mamumuno, wala tayong maaasahan. Bulok ang utak. 'Di ba? Mga perwisyo, mga pasaway. Pero hindi nangangahulugan man-rape sila. Palagi, gano'n na lang palagi. So, Di- Okay, sabi niya, nakita ko 'yan, yung interview ni Duterte kay Jessica Soho, gaano kakapal. Ito tanong ko sa'yo, nasisiguro mo ba na 'yan talaga yung papel ng mga drug-related cases? Alam mo naman si Duterte, marunong at magaling magtanim ng ebidensya. Yun bang pinakita niya kay Jessica Soho? Binuksan ba nila? Binasa ba nila? Ha? O ginanon niya lang? 'Di ba ginanon lang ni Digong? Oh. Kung binasa ni Jessica Soho 'yon, sa tingin mo buhay pa kaya si Jessica Soho ngayon? Kayo mga kapatid, sa tingin niyo, kung binasa kaya 'yun ni Jessica Soho, buhay pa kaya si Jessica Soho ngayon? At kung hindi, ano kaya ang magiging cause of death nito? 'Di ba? yun lang pa lang para bang dandahan siya naniniwala na sa narrative ng mga gustong siraan talaga ng gusto yung drug war, kung gano'n na no extermination. So bakit ito mga investigation na ito ngayon nila, wala pang namatay sa drug war? Mayroon mang sinabi sa nagpa-fact check na 700 plus ang namatay. Naniniwala na sila ngayon sa fact checker. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa fact checker? So ngayon kaibigan niyo na sina Ellen Tordesillas. O eto ngayon, Gia, tanong ko sa'yo. Okay, eto tanong ko sa'yo Yung 6,000 mahigit, 6,000 lang sabi mo makapal yun yung kay Duterte. Eto yung 6,000 na mga EGK cases na sinasabing legit, pero based on the protocol ng gobyerno natin, dapat may investigation diyan. Bakit walang investigation? There should be 6,000 individual folders na mga kaso na inimbestigahan. Bakit wala nung panahon nila? Ganon nila ba pinaglalaruan ng hustisya o tamad silang magtrabaho? Basta't kill, 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 kill. Dahil para lamang ma-eliminate ang competition at para mataas ang, 'di ba, trust rating. Oh, nahangang-hanga ang mga Pilipino. Pero ang totoo,
hindi po nawala ang illegal drugs. Dahil kung nawala ang illegal drugs, hindi nila sasabihin, bumalik ang droga. Pinatago lang kasi nila eh. Kasi pag sinabi niyong bumalik, may nagpatago o may nagtago. Am I correct? Di ba? Oh, Pero- Mm. Pero Senator hindi Bato, po sabihin- ang claim Eto, barado rito si Bato eh. sabihin, extradition yun. ang claim po niya doon sa kanyang zona ay bloodless Yes. drug war. Yun yung Yun. Yun ang hindi magets-gets ni Bato de la Rosa eh. phrase niya Oo. doon, Senator. Nasaan yung blood nung 700 na namatay? So, paano pala yun? Natunaw ang blood nun. Paano pala yun? Natunaw ang blood nun? Visit na. Ano ba to, Hal? Bato de la Rosa. Parang si Sarah din to eh. Alam niyo ako naniniwala ako, no? Shoutout kay Alibugha. Naniniwala ako na matalino po ito si Bato de la Rosa. Walang PMAyer po na bobo. Wala pong PMAyer na inpatient. Lahat po yan matatalino. Pinangarap ko rin na makapasok ng PMA. Kaya lang, hindi umubra yung height ko. Punggok ako eh. Bulilit lang ako. Siguro lang ako 4'11". Naalala ko lang tuloy yung sinasabi ko. Napansin ko lang kasi, kahit na yung mga matatalinong tao, mga titulado, pag nadikit kay Duterte o humahanga kay Duterte, nagiging impatient. And itong sinasabi ho ni Bato de la Rosa, this is a clear manifestation. Nung 700 na namatay during this administration. Mm-mm. So, you cannot, you cannot claim, totally and absolutely yung kiniklaim natin na ganyan bloodshed. Because when you say war, pag gira yan, meron talaga, meron magkatamaan yan. Pero, Ang ginawa kasi nila noon, ginawa ho nilang literal yung war on drugs. 'Di ba? War against illegal drugs. Ginawa, ang nasa mindset niya nga pala is literal, pagyera, patayan tayo rito. 'Di ba? Ang ganda ho kasi ng sinimulan nila eh. I really love this. The tokhang. And I don't know what happened. Napahiya sila that after 6 months rather, andyan pa rin ang illegal drugs. 'Di ba? Ang ganda nun yung sinasabi niya na, ano gagawin pala natin doon sa maraming mga sumoko? No, 'di ba? Yung mga taong yun po ay produkto ng tokhang o katok ng pagbabago. Kalaunan, nung hindi pa rin po nawawala ang illegal drugs, syempre may kakompetensya. Yung katropa, 'di ba? May mga ganong eh. Oh. Bakit hindi nila ini-eliminate yung mga sinasabing kung bakit sino pa yung mga katropa, sinasabing kaibigan nila, hindi nila tinutumba. 'Di ba? Kaya lalo tuloy tumitibay yung sinasabi ng mga tao, yung paniniwala na meron lang kayong pinaboran na grupo ng mga drug lords. At ang tinumba nyo, yung karibal nila. May komisyon ba kayo doon? Ginawa nilang literal kasi. Kaya sinasabi diyan, kaya nga war. Hindi ka pwedeng mag-claim na diyan, na bloodless. Meron talaga diyang tatamaan. Ang kay PBBM po, hindi niya sinasabi na gawin ninyo patayan. Siyempre kay PBBM, sus ko naman common sense. Kung ikaw ang pulis, binabaril ka ng drug lords o ng drug dealers, 'di ba? O ng addict, binabaril ka. Sasabihin mo ba, "Ops, hindi ko pwedeng gantihan 'yan kasi walang inutos si PBBM." Ay nako, dapat po talagang mabaril pagka ganong pulis. 'Di ba? Pagka ganong klase ng level ang pag-iisip, yun po talaga dapat tamaan sa noo yun. Sayang ang utak. Slightly used, pasabugin na lang. 'Di ba? Ibig sabihin, dapat idepensa mo ang sarili mo. Ilaban mo rin. Pero kung hangga't maaaring kakayanin naman, 'di ba, na hindi nyo itutumba, pwede nyo naman pilayin. Oh. Pwede nyo naman barilin sa ibang parte ng katawan. 'Di ba? Bakit kasi noon, kapag ka merong tumba, patay-patay. Yun pala, merong quota system. Hindi po nila in-eliminate yun.
kahit na ilan na nagiging problema, yung killing frenzy nung time na yun. Natigil yan eh, yung kanilang programa na after 6 months, walang nangyari. So, akala ko nga magbabago ng diskarte. Sabi ko, shit, dapat lang delikado na to para sa kanila. Aba, in-intensify na uwi ngayon, kill, kill, kill na. Nawala na yung tokhang. Imbis tokhang po, naging tokbang. 'Di ba? From tokhang or katok ng pagbabago, naging tok, naging tokbang. Katok ng bang-bang. Hmm. Ay nako, eto kabado na naman dito si Bato, 'di ba recently lang ang ICC naglabas na ng update at kino-consider na siya na isa sa mga suspect, pati yung ibang mga opisyalis ng PNP at ng PDEG noon. Alam ko, alam nyo, that is one. Hindi ka pwede mag-wage ng anti-drug campaign kung hindi ka makipagkira sa mga sindikato. Ano nga, bibibihin mo yung mga puser, bibibihin mo yung mga drug trafficker, yung mga drug lords. So, kayo, kung ikaw pulis ka, binabaril ka ng drug offender, ng sindikato, hindi ka lalaban. O, so yun na, meron nga namatay sa kanila, 700 plus. During the service station, di ba? 700 lang, konti ano? Sa inyo ilan? Hindi mo talaga masasabing bloodless na wala. Otherwise, kung sabi mong bloodless na wala kang ginagawa. So kapag ka bloodless po pala, walang ginagawa. Grabe si Bato de la Rosa, no? Mahina na nga talagang senador ito. Mahina umintindi. Literal sa kanya yun, pag bloodless, talagang walang tadanak na dugo. Diyos ko naman. It is about the policy. 'Di ba? Policy yan. Ano yung policy design? Duterte's policy design expressly talaga sinasabi niya, kapag ka hindi nanlaban, paglabanin niyo. 'Di ba? Kung walang dala, taniman niyo. Pag kayo kinasuhan, ako ang haharap sa korte, ako ang papalit sa inyo. Pag kayo ikulong, ako magpakulong. Yun pala, joke lang ang lahat. Yung sumeryoso, yung mga pamatay kikiyan, ayun, nakulong. Walang Duterte sa kanilang walang Duterte yung dumadalaw sa kanya sa kanila sa kulungan. At maging yung batang runner ng illegal drugs sa Caloocan, sa Bagong Baryo, wala rin hong Duterteng dumadalaw. No. 'Di ba? Nako, Bato de la Rosa. Kaya alam mo kailangan talaga makapasok na rito yung yung ICC. Yan, bloodless daw, walang ginagawa. Ang hina ng utak ni Bato. Oo nga eh. Mainang kokote. Yakin si Boy Puncher pag pinasok na ng ICC. Ay nako, pag pumasok na ng ICC. Diba? Baka sana sumuko siya kaagad, ano? Wag na siyang manlaban. Si Duterte kasi gusto niya puntahan daw siya ng arresting officer ng ICC at isampal niya raw yung tignan natin kung magawa niya. Doon nga lang po sa Pastillas Boys, anong sabi niya? Yung sa customs noon. Anong sabi niya doon? Ay, customs sa immigration. Anong sabi niya doon? Pakainin niya ng pera. Yun pala, imi-meeting niya lang tapos bibigyan niya tig 1,000. Sus Mariosep. Oh my God. Okay, so iba na natin to. Grabe si Bato. Hindi na ho dapat pabalikin yan sa Senado. Kung ganyan ang klase ng level of thinking, hindi po natin deserve na magkaroon ng Senator Bato de la Rosa.